So share ko lang to mga idol na float switch na gamit ko. So sa boiler siya mga idol ginagamit namin. So ganito lang mga idol ang paggamit ko nito. So simpleng simple, pare-parehas lang naman mga idol ang ang gamit ng float switch. So pan-detect siya ng kung meron pa bang tubig sa tangke mo. So ganito siya mga idol ang nito, ang paggamit ko. So 11 pin siya mga idol kung nakita nyo. So simpleng simple lang siya. So ganito lang siya mga idol ang nito, ang gamit ko nito sa boiler. So meron na yung tangke ko mga idol, meron siya na nakasaksak na electrode. So meron siya na tatlong electrode. Yun yung electrode 3, 2, tsaka 1. Yung 1 mga idol, yun yung high level. Then ito yung low level, yung E2. Then ito yung E3, yung pinaka ground. So ang trabaho nito mga idol sa makina ko, so pag na-detect niya yung high level, pag nag-high level na mga idol yung tangke, so pag nakargahan na nitong motor, so pag umabot na sa high level yung tubig, so gumagana mga idol yung heater. Kasi boiler nga mga idol yung pinagagamitan ko nito eh. So pag umabot na dito yung tubig, so gagana na yung heater. Then papasok na dito. Pag na-reach niya naman yung pinaka temperature na sinet ko, so mag-o-open naman dito yung valve. Pero mga idol, ang papakita ko lang sa inyo, ang wawiring ko nga pala itong mga idol maya papakita ko sa iyo yung simpleng wiring lang nito. So ganito lang mga idol yung nito, yung pag-wiring. Ayan siya oh. Pero di ko na mga idol papakita yung wiring ng boiler, kung papakita ko lang sa inyo kung paano lang to gumagana. So ganito lang siya mga idol. Simula sa breaker, so lilinyahan nyo lang to. So ang nga pala nito mga idol, kung nakita nyo, ayan 3 tsaka 9 yung pinaka niya, pinaka coil. Ayan yung mga idol, diba, 3 tsaka 9 yung coil nya so 110 siya. So pag nalinyahan nyo yan, yung motor ko mga idol, ayan yung magnetic contactor ko, galing siya dito sa normally close ni float switch. Ayan ayan, normally close so ang common niya ay 10, tapos may contact siya sa 11, then 1. So dito ko siya isisingit yung para mag-contact yung magnetic contactor simula sa line 1. Ngayon pag kumontak to, pag gumana to, limbawa low level, so pag naka low level siya, close siya. Ayan mga idol pag naka low level to, naka close yan mga idol, kaya gagana yung magnetic contactor mo ng motor mo. So ibig sabihin yung normally open ng M1, so gagana, magko-close, gagana yung pump mo. Tapos pag na-reach niya yung umabot sa E3, yung high level, so magkakat na to. So ngayon mga idol, papakita ko sa inyo yung paano i-wiring to para meron tayong actual. So punta tayo mga idol sa pwesto natin. So ito na mga idol, wawiring natin. So ito yung pinaka-rack nya. So A3 tsaka A9 agad mga idol. So rekta na agad to. A3 tsaka E9. Ano pala? Ito yung pinaka coil nya. 3 tsaka 9. Yan siya So lilinyahan na agad natin. Wala naman itong mga idol na supply, kaya kahit wala na tayong gloves, okay lang. So sinusundan ko lang mga idol yung pinaka diagram nya.
wala tayong mga idol na motor, kaya ito na lang muna. Yan o, papailawin natin. Pero gagamitan natin to ng tubig. So may linya na siya mga idol o. Gagana na yan. Pero siyempre kailangan natin ng rod, yung electrode, pero gagamitan lang natin siya ng pinaka wire. Yung E3 mga idol, number 4. Ayan siya oh, number 4. Ang number 4 niya dito, ito siya oh. Kaya dito ko siya itatap. Ito nga pala mga idol, meron to dito na papakita ko sa inyo. Yan mga idol oh. Yung jumper na yan, yan oh. Mahalaga yan mga idol kasi ano yan, holding contact nito. May holding contact to mga idol eh. Pag hindi nyo yan ginamperan dyan, hindi yan mag-hold. Ayan oh, 5 and 6. So kailangan naka-jumper yan mga idol. 5 and 6, yan yung pinaka electrode 3. Tama ba? O, electrode 1 pala yan. O, electrode 1. O, tama, electrode 1 nga. Lalagyan natin mga idol ng jumper kasi mahalaga yung jumper dyan eh. Sa ganitong klaseng float switch, so meron siyang jumper. Pero isasabay ko sana siya mga idol sa ano, sa pinaka open auxiliary ng magnetic contactor. Pero hindi ko na siya papakita na sinasabay dito. Jajumperan ko na lang siya. Kasi yun naman nakalagay dito sa pinaka float switch nya. Mamaya mga idol, ilalapit ko ang camera dito para kitang kita nyo talaga. Kaya nga pala mga idol, yung iba, yung magagaling, maraming magagaling kasi sa nagmumotor ko, nagagawa ng control. So, naano nila to, nababago nila ang mga auxiliary nito. Pwede nyo kasing baguhin eh. Depende sa gamit nyo. Depende sa gusto nyo pala. So, pag malawak na yung mga idol yung kaalaman nyo, so nababago nyo talaga ang gamit nito. So ayan ang mga idol, so na-wiringan na natin yung ilalapit natin yung camera. So ayan na siya mga idol oh. Ito yung pinakalinya niya, yung 3 and 9. Ayan mga idol, diba oh.
Yan o, yung 3 and 9. Ito siya o. Yan o. Tapos, yung electrode mga idol, yung tatlo, ito siya o. Ito yung pinaka ground. Ito yung ground, ito yung low level, din ito yung high level, yung yellow. So medyo kakaiba to mga idol ha. Mamaya papakita ko sa inyo pag may tubig. So ang gamit ko nito mga idol, kailangan maintain na may tubig yung pinakatangke kasi sa boiler ko nga to ginagamit. Hindi pwedeng gumana ang heater na walang tubig. So ayan na siya mga idol oh. So sinunod ko lang tong ano mga idol oh, pinaka diagram ko. Ito na yung pinaka linya ng magnetic contactor oh. Ayan siya oh. Para yung isa na lang ang kokontrolin nito. Float switch, ayan oh. Dito siya sa normally close. Ayan siya mga idol oh. Diba? Oh, normally close yan oh. Naka normally close yan mga idol. Kaya pag nagbuhay ka ng breaker, agad-agad pag walang tubig, kakarga agad yan mga idol. Gagana agad yan. Ngayon, pag na-reach niya yung pinaka high level, so mamamatay siya. So, ganun lang siya mga idol. So, papatakbuhin ko siya. So, ayan yung diagram niya. Oh. So, wala akong motor mga idol. So, ilaw lang. Ilaw lang papaganahin ko. Ayan. Oh. So, testing ko siya mga idol ha. So, ayan na siya mga idol. Bubuhayin ko na siya. Isasaksak pa, magagloves tayo kasi may kuryente na to. So sasaksak na natin sa mga idol kasi nawiringan na natin siya eh. So tingnan nyo sa mga idol ha. So ang float switch nga pala mga idol, pwede nyo testingin to. Isi-short nyo lang to. Yan o, parang ganyan lang o. So tingnan nyo sa mga idol ha. So buhayin na natin sa mga idol. So pag binuhay ko siya, so gagana agad itong mga idol o. Yan o, so tingnan nyo ha. O, nakita nyo, gumana siya. Ngayon, isa-short ko itong mga idol. Yung pinaka low level tsaka yung ground. So ibig sabihin naka low level siya. Ngayon pag na-reach niya ito, tong yelong to, ito yung high level. Pag na-reach niya yan, so tingnan nyo mga idol, diba namatay siya. So ngayon syempre bababa yung tubig mo. Pag bumaba yung tubig mo, so mahihiwala yan, mawawalan ng contact. Ayan na yung yellow. Tapos pag bumitaw to, kung nalagpasan niya dahil nawawala ka ng tubig, so pag bumitaw to, yung contact ng ground tsaka yung low level, ayan o. So gagana na naman ang motor mo. So testingin natin sa mga idol sa tubig. So patayin muna natin ha. So ipipwesto natin ang maganda. Meron siya nito. So ayan mga idol, lalapitan natin siya para maganda ang view. Bubuhayin na natin ha.
Oh, yan, buhay na siya mga idol. Ngayon, yan yung pinaka-tangke natin. Ito yung pinaka low level, then yung pinaka ground niya. So ito yung upper level. So, tutubigan natin sa mga idol, tingnan nyo. Ibig sabihin, naka low level yan. Oh. Ngayon mga idol, tingnan nyo ha. Pag na-reach niya, etong yellow na to, ayan mga idol, oh, tingnan nyo, naka-yellow siya, gumagana pa yung motor mo. So pag na-reach niya to, ayan oh, namatay siya. Then, bababa yung tubig mo. So, hindi pa yan mamamatay mga idol. Hindi pa yan gagana ang motor mo. Kailangan, humiwalay muna yung pinaka itong ground na to. Itong low level na to. So, malagpasan niya muna, bababa muna siya bago gumana ang motor. Ayan mga idol, nakita niya. So, ganito mga idol ang paggamit ko ng float switch na to. So, sa ano to siya mga idol? Sa boiler namin siya ginagamit. So ulitin ko. Ayan siya oh. Oh. High level. Tapos kailangan umangat low level. So kailangan ubos na ubos yung pinakatubig kasi yung tubig na mainit tumatakbo yun mga idol sa makina. Meron siya na cleaning machine. Kailangan maiga muna yung pinakamainit. So ito mga idol ang pinagagamitan ko nito na float switch na to. Pero ang float switch mga idol halos pare-parehas lang naman ang mga gamit. So yun lang.